Habang tumatakbo si Taekyang at ang kanyang kasamahan papunta sa Head Elder, sinabi niya sa kanyang sarili na masyado siyang malayo para makita niya ito ng maayos. Nang pinagmamasdan niya ang kaharap ng Head Elder, iniisip nito na ang lalaking iyon ay ang kanyang kapatid na si Wai Qiang dahil sa tindig ng pangangatawan at magkaparehong kasuutan nito. Dahil dito, hindi siya makapaniwala na ang kanyang kapatid ay inaatake na ng matanda, o baka napatay na rin siya ng Head Elder. Kaya ng sandaling iyon, iniisip ni Taekyang kung ano ang dapat nitong gawin at tinatanong din niya ang kanyang sarili kung makakaya ba niyang iligtas si Wai Qiang. Nang makita nito ang nakabaon na sibat katabi ng isang bangkay ng lalaki, ay dali-dali siyang lumapit at kaagad niyang kinuha ito. Sa puntong iyon, hindi na alam ni Taekyang kung ano ang dapat niyang gawin, kaya itinaas na niya ang kanyang sibat at tinutok ang kanyang target sa matandang elder, at ang tanging alam niya ng oras na ito ay napalakas na nito ang kanyang sarili sa tunay na mundo at sa mundo ng Merim. Kaya kampante siya na hindi siya matatalo ng ganun kadali. Matapos nito, hinagis ni Taekyang ang kanyang sibat papunta sa Head Elder. Habang tinatawag nito ang matanda na hinayupak, binyantaan din niya ito kung paano siya naglakas ng loob na saktan ang kanyang kapatid. Kaagad naman napansin ng Head Elder ang paparating nitong sibat sa kanya, nang bigla, inilabas nito ang pulang aura ng kanyang espada kung saan tinataglay ito ng chi. Sa hindi inaasahan, hinati lamang ng Head Elder sa kalahati ang paparating na sibat ni Taekyang nang walang kahirap-hirap. Dahil dito, si Taekyang at ang kanyang tatlong kasamahan ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos, mabilis na promino si Taekyang sa kanyang mga paa at siya ay nag-alinlangan na sumugod sa matandang elder, habang binabanggit nito sa kanyang sarili kung anong klaseng aura ang nandoon sa kanyang espada. Kung hinalintulad ang aurang ito sa tunay na mundo, ito ay isang pinasimpleng anyo ng mana na maaari lamang gamitin ng mga A-rank hunters o mas higit pa. Bagaman tinatawag itong mana, ito ay halos kapareho ng chi. Dahil dito, sinabi ng kanyang kasamahan na ang kanilang nakita ay isang uri ng espada na mayroong chi. Sinabi naman ng isa pa kung sigurado ba talaga siya na nagtraidor ang Head Elder. Habang si Mujin ay nagtatanong kung maaari pa ba nilang kausapin ang matanda. Pero si Taekyang ay tahimik lamang na nagpapawis, iniisip nito ang matinding panganib na kanilang kinakaharap. Sa oras na yon, iniisip ni Taekyang kung kailangan ba niyang umatras, pero kinontra nito ang kanyang takot at ipinapahayag sa kanyang sarili na hindi siya babalik sa lugar na ito kung yun lamang ang balak niyang gawin. Giit pa niya, huli na para umatras ngayon. At isang bagay na lang ang maaari niyang gawin. Yumuko si Taekyang at pinulot nito ang sandata sa lupa, habang pinapaalam nito sa kanyang mga kasamahan na sila ay maghintay na lang dito. Kaya napaisip ang kanyang mga kasamahan kung siya ba ay lalaban dito ng mag-isa, sinabihan din siya nito kung siya ba ay nababaliw na at pinipilit siya ng mga ito na siya ay kanilang samahan. Binanggit naman sa kanya ni Mujin kung hindi ba niya kailangan ang mga katulad nila upang gawin panangga, upang magkaroon naman siya ng kaunting pagkakataon na manalo sa matanda. Nang marinig ito ni Taekyang, sinabihan siya nito na hindi niya naman plano na hayaan silang mapatay lahat. Kaya sinambit nito sa kanya na mayroon lamang siyang susubukan, at ipinahayag sa kanila na sila ay maghintay lamang. Sa sandaling yon, lakas loob na kinaharap ni Taekyang ang matandang elder. Sa oras na yon, iniisip ni Taekyang na kung susulitin nito ang buong potensyal ng haba ng kanyang sibat, ay tinitiyak niya na magagawa niyang matalo ang Head Elder. Pero ang matandang Head Elder ay nakatitig sa kanya ng seryoso at hindi nagsasalita. Nagsimulang umabante ng mabilis ang dalawang koponan sa kanilang mga paa. At ng oras din na yon, ginamit ni Taekyang ang kanyang title effect sa sistema upang palakasin ang kanyang strength, agility at stamina. Matapos nito, sinugod niya ang matandang elder gamit ang kanyang sibat. Pero ang matandang elder ay masyadong malakas upang magawa nitong depensahan ang pag-atake ni Taekyang. Pinuri ng Head Elder ang ginawang pag-atake ni Taekyang at sinabi din niya na ito ay hindi na rin masama. Pero mariing sinabi ng matanda na hindi ito sapat upang patayin siya. Sa sandaling yon, pinutol ng Head Elder ang sibat ni Taekyang gamit ang matulis nitong espada na may aura ng chi. Dahil dito, nagsagawa ng paabante na atake ang matandang elder papunta kay Taekyang. Dahilan na siya ay mapa-atras sa malakas na atake ng Head Elder. Ngunit sa hindi inaasahan, nagawa ng Head Elder na hiwain sa 3 piraso ang hinahawakang sandata ni Taekyang kaya't siya ay nagulat dito. Nang masira ng matanda ang kanyang sandata,
hinagis ni Taekyang ang mga piraso nito papunta sa kanya. Pagkatapos, siya ay tumakbo palayo sa head elder, dahilan na siya ay magtaka dito. Kaya sa puntong yon, tinanong niya si Taekyang kung plano ba nito tumakbo palayo. Pero siya ay lumapit sa katawan na inaakala niyang si Waikyang, at palukong sumagot sa head elder na hindi niya tatakasin ang katulad niyang hinayupak na matanda. Dahil sa kanyang mga sinabi, nagalit ang matandang head elder sa kanya, at siya ay kanyang inatake. Pero sa puntong yon, nagawa ni Taekyang na makaiwas sa kanyang mabagsik na espada at hinailan nito ang katawan ng pinuno ng Mount Heng. Pagkatapos, ang mga tauhan ni Taekyang ay umabante sa harap. At sinasabi sa isa't isa na protektahan nila ang kanilang batang master. Sa kabila nito, lumapit si Mujin sa kanya at nagtanong kung siya ba'y ayos lang. Pero si Taekyang ay nagulat kung sino ang lalaking ito na kanyang isinalba. Kaya't siya ay nagtanong sa pinuno ng Mount Heng kung sino siya. Pero si Mujin ay dali-daling lumapit sa kanya upang pagsabihan si Taekyang. Habang inaalalayan ni Taekyang ang likuran ng lalaki, tinanong nito si Mujin kung kilala ba niya ang taong ito. Nasinagot naman ni Mujin na siya ay si Lee Chonbek o kilala sa pangalang The Bloodhound, pero si Taekyang ay walang alam sa kanyang tinutukoy. Dahil dito, sinabi ni Mujin sa kanya na ang lalaking kanyang hawak ay ang pinuno ng Mount Heng Sword na si Lee Chonbek. Nang marinig ito ni Taekyang, mabilis niyang binitawan ng lalaki dahilan na mauntog muli ang ulo ni Chonbek sa lupa, habang si Taekyang ay sumandal sa pader sa pagkagulat. Habang siya ay nanginginig, sinabi nito sa kanyang sarili na ang bastos na ito ay ang nagsimula ng digmaang ito para siya ay patayin. Hindi niya lamang iniligtas ang maling tao na ito, pero muntik na rin siyang mapatay ng head elder dahil sa kanya. Matapos nito, bumantong hininga si Taekyang at siya ay nagpapasalamat sapagkat ang lalaking ito ay hindi si Waikyang. Nang oras na yon, tinanong ni Mujin kung nasaan kaya ang mababang pinuno ng pamilya na si Waikyang. Gayunpaman, habang silang dalawa ay nag-uusap tungkol sa kinaroroonan ni Waikyang, ay biglang pinaslang ng head elder ang mga tauhan ni Taekyang. Dahil dito, nagsalita si Taekyang na hindi ito ang tamang oras upang alamin ang lokasyon ni Waikyang. Kasabay nito, ang pagmumukha ng dalawa ay hindi may pinta ng oras na iyon. Lumapit sa kanilang harapan ang naghihimagsik sa galit na head elder habang tinatapakan nito ang patay na katawan ng lalaki. Wika pa niya, wala pa siyang nakitang mas bastos na bastardo kaysa kay Taekyang. Lumipat naman ang eksena kay Waipang habang ito ay sumusugod ng kanyang matulis na espada laban sa matandang elder. Pero ang matandang elder ay nagagawang depensahan ang kanyang mga maraming pag-atake. Nang siya ay abala sa pagharap sa matandang elder, lumapit sa kanyang likuran ang isa pang matanda para siya ay kanyang atakihin ng palihim. Pero ang likas na pakiramdam ni Waipang ay nagbigay ng mas mabilis na pagkilos sa kanya, upang magawa niyang iwasan ang pag-atake ng matanda at siya ay tinamaan lamang sa kanyang buhok. Sa kabilang panig, si Waikyang ay umaabante sa kanyang pag-atake habang tinatawag ang matanda na bastardo. Nang siya ay makalapit, agad na itinutok ng First Elder ang kanyang sandata na may chi, habang tinatanong si Waikyang kung ano ang kanyang minamadali sa oras na ito. Matapos nito, naglabas rin ng kulay asul na chi si Waikyang sa kanyang sandata. Kasabay din nito ang mabagsik na chi ng First Elder, na lumiliyab ng pulang aura sa kanyang sandata. Pagkatapos, nagsagupaan ang dalawang sandata sa pagitan nila Waikyang at First Elder. At sa tindi ng lakas na dulot ng pag-atake, silang dalawa ay napa-atres sa matinding puwersa na kanilang taglay. Tinanong ni Waikyang ang kanyang sarili kung paano naging napakalakas ang matandang tulad niya. Wika naman ng First Elder, ay hindi niya inasahan na ang mas mababang pinuno ng pamilya ay magkakaroon ng ganitong uri ng lakas. Ilang sandali pa, nasugatan si Waikyang sa kanyang balikat at mukha. Wika pa niya sa kanyang sarili na naubos na nito ang halos sa kanyang chi, dahil sa naunang paglaban sa mga martial masters ng Mount Heng. Kaya't sinabi nito sa kanyang sarili na siya ay mahihirapan dito na harapin ang First Elder, habang ang matanda ay nagsasagawa ng muli nitong pagsugod sa kanya. Bigla sumali ang isang opisyales ng Jin family at inatake ang matandang elder. Pero siya ay kanyang binigyan ng isang counter-attack dahilan na mawasak ang hawak nitong sandata. Dahil dito, siya ay nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Sinabihan siya ng matandang elder na siya ay isang nakakairitang batang pasaway. Tinatanong din ito sa kanya kung nais ba nitong magpakamatay.
Habang siya ay sugatan, nagsalita ito sa First Elder na siya ay lumabag sa batas ng pamilya, at bilang isang law advisor siya ay kanyang pinapatawan ng parusa. Pero bago pa man niya tapusin ang kanyang salita, ay agad siyang tinusok ng hawak na sandata ng First Elder na agad na naging sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Dahil dito, galit na sumigaw si Wai Qiang sa matandang elder na siya ay isang bastardong halimaw. Habang ang mga kapwa nitong opisyales ay nagulat at nataranta sa kanilang nasaksihan. Iniisip naman ng matandang elder na ito ang mga nakakairitang opisyales ng pamilyang Jin. Nang makita nila ang katawan ng kanilang kasamahan na nakahandusay sa lupa at wala ng buhay, ay agad naisip ng isang opisyales na sila ay nilinlang lamang ng mga matandang ito sa buong panahon. Sila ay nahihiya rin sapagkat sinuportahan pa nila ang mga ito noong panahong iyon. Kaya inisip rin nila kung plano din ba nila na sila ay kanilang papatayin. Pagkatapos, kaagad na sumigaw ng utos ang isang opisyales na patayin ang mga matandang traidor. Nang mapansin ito ng First Elder, sila ay kanyang sinabihan na mga walang hiya na hangal. Ilang sandali pa, sumigaw si Wai Qiang sa kanila na siya ay kanilang pakinggan. Mariing nito sinabi sa kanila na ang Mount Heng Sword Sect ay mga kaaway ng pamilyang Jin ng Taiyuan. At lahat ng ito ay maingat na pinlano at isinagawa ng Head Elder. Kaya iniutos nito sa kanila na kailangan nilang pagsamahin ang kanilang lakas at itulak silang pabalik ng magkasama. Sa kabilang banda, nagsalita ang Head Elder tungkol sa pagiging isang ganap na martial warrior. Ay kinakailangan mong dumaan sa napakahirap na pagsasanay upang patunayan ang iyong lakas at hindi umasa sa mga mapanlinlang na pamamaraan tulad ng assassinations. At dapat mo din laging panatilihin ang iyong dangal upang hindi magdala ng kahihiyan o dumi sa iyong pangalan. Pero siya ay napaisip na sa loob ng halos 80 taon ng kanyang pamumuhay, ngayon pa lamang siya nakakita ng ganitong laban na nagtatapon ng mga dumi ng putik. Habang si Te Qiang ay nag-uutos sa kanyang mga tauhan na huwag silang tumigil na magtapon ng mga putik sa matanda. Iniisip ng matanda na kahit ang mga di makatarungang grupo na nakipaglaban sa kanya noon ay hindi kailanman bumaba sa ganitong antas ng pakikipaglaban. Kaya't siya ay hindi makapaniwala na ang mga taong ito ay itinuturing na mga martial warriors. Kaya sa puntong yon, siya ay nagsalita na ang mga taong ito ay mga kahihiyan sa martial arts. Habang si Mu Jin ay sumisigaw sa kanyang mga kasamahan na mga bobo, sapagkat mga mali-mali ang ginagawa ng kanyang mga kasamahan. Dahil dito, naisip ng matandang elder na mukhang may isa pang tao na may natitirang pag-iisip. Pero sa hindi inaasahan ng matanda, nagsalita si Mu Jin na hindi sapat ang dumi para dito kaya dapat din nilang haluan ito ng bato. Dahil dito, tinamaan ang matandang elder ng isang putik na may halong bato sa kanyang mukha. Matapos matamaan ang head elder, silang lahat ay nagulat dahil hindi ito nagawang umilag. Pagkatapos tinamaan ng mga putik na may halong bato ang matandang elder, siya ay nagsimulang tumawa habang ang kanyang sandata ay nagsisimula maglabas ng aura ng chi. Sa kanyang galit, mariing sinabi niya sa lahat na sila ay maghanda sa kanyang paparating na pag-atake. Dahil dito, sinabihan ni Te Qiang si Mu Jin na dapat hindi niya ginawang magtapo ng bato sa kanya, pero si Mu Jin ay labis nagpapawis na sumagot na hindi naman siya ang nagtapo ng bato sa matanda. Ilang sandali pa, ang namumulang mata ng matandang elder ay lamusong ng pag-atake sa kanila. Kaya naman nag-utos si Te Qiang sa kanyang mga kasamahan na sila ay mabilis na umatras, habang sinasabihan sila na ipagpatuloy ang pagtapon ng mga putik sa kanya. Sa mabilis na galaw ng head elder, pinatay niya ang isang lalaki at hiniwa sa gitnang bahagi ng kanyang katawan. Sinundan pa niya ito ng mabilis na pag-atake sa iba pa, dahilan na sila ay mamatay ng oras na iyon. Habang si Mu Jin ay hinahabol ng matandang elder at sumisigaw si Mu Jin ng saklolo kay Te Qiang. Sa kanyang takot, siya ay nagpikit ng kanyang mata at sumisigaw sa kanyang leader, nang bigla hinugot ni Te Qiang ang kanyang damit, upang siya ay itulak palayo sa naghihimagsik na matandang elder. Dahil sa kanyang pagsagip kay Mu Jin, siya ay nasugatan ng matandang elder sa kanyang balikat. Tinanong siya ng head elder kung paano siya naglakas loob na pigilan siya, at idiniin sa kanya kung hindi ba ito natatakot sa kanya. Habang siya ay tumatakbo palayo sa head elder, sinagot niya ang tanong nito na malamang hindi rin siya bubuhayin nito kapag sinabi niya na siya ay natatakot sa kanya. Pero ang head elder ay tila hindi natuwa sa kanyang mga sinabi.
Dahil dito, galit niyang sinabi kay Taekyang na mukhang kailangan niya munang matutunan ang tamang asal at kasabay din ito ang kanyang espada ay nakatutok kay Taekyang. Nang sandaling yon, naisip ni Taekyang na siya ay nasa masamang sitwasyon ngayon. At sa hindi inaasahang pangyayari, dumating si Waikyang at sinangga ang espada ng Head Elder. Habang si Taekyang ay nakapikit sa oras na yon. Pagkatapos, tumalon ng paatras ang matandang elder sa ginawa ni Waikyang. Pero si Taekyang ay nawala ng balanse sa kanyang mga paa. At siya ay tumilapon sa lupa. Sa oras na yon, nagsalita si Waikyang na ito ay normal lang para sa isang batang lalaki na magpakita ng kawalang galang paminsan-minsan. Kaya tinanong niya ang matandang elder kung bakit pinipilit nito patayin ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi naman nagsalita ang matanda at siya ay patuloy na nakatitig kay Waikyang. Nang makita ni Taekyang ang kanyang kapatid, siya ay ngumiti sa kanya habang iniisip nito na alam niyang buhay at darating ang kanyang kapatid upang sagipin siya nito. Samantala, ngumiting nagtanong si Waikyang sa kanya kung ano sa tingin nito ang kanyang pagkilos, kung naiastigan ba siya sa kanyang kuya. Nakangiting wika naman ni Taekyang sa kanyang isip na hindi pa rin nagbabago ang kanyang kapatid. Di nagtagal, dumating rin ang mga pangunahing pangkat ni Waikyang, habang silang lahat ay nakatayo sa harapan ng punong matanda na pinapangunahan naman ni Waikyang. Dahil dito, nagsalita ang matandang elder na isa lamang ang ibig sabihin nito kaya siya nakarating dito, pero hindi pa ito tapos sa kanyang pagsasalita, ay agad na sinambit ni Waikyang na pinatay niya ang tatlong elders. Subalit medyo nahihirapan siya sa naunang first elder kaya't medyo natagalan siya dito. Sinabi ng punong matanda na palagi ito binabanggit sa kanya ng mga matandang elders na gusto nilang mamatay tulad ng isang mandirigma. Kaya't siya ay nagagalak na natupad nila ang kanilang hiling. Mariing naman siya na sinagot ni Waikyang na sila ay maaalala bilang mga taksil, hindi bilang mga mandirigma. Dagdag pa niya na isa rin ang head elder doon. Nagsalita naman ang matandang elder na ang kasaysayan ay isinusulat para sa mga nananalo. Gayunpaman, sumagot ang matandang elder na sa ganitong paraan lamang nila matutukoy kung sino ang magwawagi sa laban nila ngayon. Dahil dito, mariing iniutos ni Waikyang sa kanyang mga martial masters na sugurin ang traidor na matandang elder. Kaya sumugod ang mga mandirigma ni Waikyang upang paslangin ang matanda. Sa kabilang banda, masaya si Taekyang sa kanyang mga nakikita, habang iniisip niya ang nalalapit na katapusan ng matanda. Wika din niya sa kanyang sarili, na kahit siya ay ang matandang head elder, hindi pa rin niya kayang pigilan si Waikyang at ang lahat ng mga martial masters na nasa peak realm. Pero sa kanilang hindi inaasahan, biglang nagtapon ang matanda ng isang bagay, upang patamaan nito ang lahat ng mga martial masters na umatake sa kanya, habang si Waikyang at iba pa nitong kasamahan ay nagawang depensahan ang pag-ataking iyon. Sa lakas ng pag-atake ng matandang elder, nasira nito ang hinahawakang sibat ni Taekyang. Nang ito'y kanyang mapansin na ang ginamit ng matanda ay isang bato, napagtanto ni Taekyang na kayang niyang magpamaan ng mga bato na parang mga bala. Nagsalita si Waikyang sa kanyang mga kasamahan na ang matandang elder ay gumagamit ng mga maliliit na bato, kaya iniutos nito sa kanila na panatilihin ang kanilang mga distansya. Ilang sandali pa, mabilis na kumilos ang matanda sa kanyang harapan, at nagawa nitong atakihin ng mabilis ang kanyang mga tauhan sa gilid. Dahil sa pangyayaring yon, di mapigilan ni Waikyang na mainis at lubos na magalit. Kaya siya ay mabilis na kumilos sa kanyang harapan upang atakihin ang matandang head elder. Sa puntong yon, nagsimulang magsagupaan ang dalawa gamit ang kanilang mga sandata na mayroong aura ng chi. Siya ay sinabihan ng matanda na masyadong magulumak ipaglaban ang kanyang mga tauhan, at mukhang masyado yata silang nasanay sa kapayapaan ng matagal na panahon. Habang ang matandang elder ay palihim na pamitik ng maliit na bato papunta kay Taekyang. At sa oras na yon, napansin ni Taekyang ang ginawa ng matandang elder. Kaya siya ay mabilis na kumilos at umikot sa ere, pero sa hindi inaasahan. Tinamaan nito ang isang mandirigma na nakatayo sa kanyang likuran. Dahil dito, labis nagsisi si Taekyang at dapat sanay ay sinubukan niya na lang i-block ang pag-ataking yon. Giit din niya na siya ay umiwas ng hindi nag-iisip. Pero ang lalaking mandirigma ay namatay dahil sa natamong tama sa kanyang ulo. Nang makita ng matandang elder si Taekyang, siya ay kanyang sinabihan na ito ay nakakahiya, sapagkat siya ay gumagapang sa lupa na parang baboy. Sa inis ni Taekyang, sinabihan niya ang matandang elder na siya ay manahimik.
Dahil gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang siya ay makaligtas. Pero tinawanan lamang siya ng matanda at sinabi na siya ay nagpapanggap sa kanyang sarili bilang isang tunay na mandirigma. Dahil dito, napamura si Taekyang sa matandang elder kung paano ang isang tulad niya ay ganito kalakas. Dahil nagagawa nitong mablock ang lahat ng pag-atake ni Waikyang habang pinagsasabay nitong labanan ang mga nakapaligid sa kanya na mandirigma ng isa-isa. Kaya napaisip si Taekyang kung ano ang kanyang dapat gawin, at siya ay nagnanais na sana magawa niyang tusukin ng malakas ang matanda gamit ang kanyang sibat. Pero habang tinitigan nito ang mga walang buhay na katawan ng kanyang kasamahan, napagtanto niya na wala man lang siya magagawa para sa kanila. Habang ang matandang elder ay patuloy sa pagpatay ng mga martial warrior ng Jin family. At kasabay nito ang paglaban niya kay Waikyang nang walang kahirap-hirap. Sa oras na yon, ramdam ni Waikyang ang matinding pagkainis sapagkat hindi man lang nagkaroon ng kahinaan ang matandang elder. Hindi rin niya inakala na itinago ng head elder ang ganitong uri ng lakas sa buong panahon. Nang sumubok ang isang tauhan ni Waikyang sa pag-atake sa head elder, ay agad niyang tinapon sa kanya ang nakatagong bato sa kanyang palad, dahilan na siya ay matamaan sa kanyang ulo. Habang abala ang matanda sa pagpatay ng isang mandirigma, doon ay nakakita si Waikyang ng isang maliit na butas o pagkakataon upang sugurin ang matandang elder. Kasabay din nito, naghanda si Taekyang upang gamitin ang kanyang one strike sa head elder. Nang sandaling yon, magkasabay na sinugod ni Taekyang at Waikyang ang matandang head elder. Dahil dito, nakaramdam ang matanda ng panganib sa kanyang sarili. Kaya agad siyang naglabas ng napakalakas na aura at sa tindi ng lakas nito ay nagsimulang bumiyak ang lupa. At ang kanyang espada ay mas lalo nitong pinaigting sa lakas. Nang mapansin ito ni Waikyang, sinabi nito sa kanyang sarili na marahil ito ay isang klase ng pag-enhance ng kanyang chi. Sa isang malakas na paghampas ng matanda sa kanyang espada, ang sandatang ginamit ni Waikyang ay biglang nawasak. Dahil sa tindi ng kanyang pag-atake, si Waikyang ay nasugatan sa tindi ng puwersang taglay ng matandang elder. Sa kabilang banda, ang sibat ni Taekyang ay nakatutok sa tagiliran ng matandang elder. Ngunit gamit ang kanyang puwersa ng chi na bumabalot sa kanyang kamay, nagawa nitong pigilan ang sibat ni Taekyang gamit lamang ang kanyang kamay. Pero si Taekyang ay porsigidong pabagsakin ang matandang elder. Kaya agad rin niyang ginamit ang natitirang chi nito para maisigawa nito ang kanyang one-strike hit. Matapos pigilan ng head elder ang sibat ni Taekyang, napansin nito ang umiilaw na kulay dilaw sa sibat ni Taekyang na mayroong taglay ng aura ng chi. At sa isang iglap, nagsimula itong sumabog ng napakatindi. Sa tindi ng pag-atake ni Taekyang, ang buong paligid ay binalot ng napakalakas na hangin at usok, habang ang pangkat ni Taekyang ay nagtataka kung anong klaseng puwersa iyon. Sa puntong yun, si Taekyang ay nanatiling nakatayo habang ang kanyang sibat ay nakadiin parent sa balikat ng matandang elder. Nagtanong ang matandang elder sa kanya kung anong klaseng galaw ang ginawa ni Taekyang. Sa seryoso nitong pagmumukha at pagod na pagod, sinabi nito sa matanda na ang kasanayan na ito ay ang one strike. Ilang sandali, bumagsak sa lupa ang espada ng head elder. At dito nagsimulang pumutok ang kaliwang kamay ng matandang elder dahil sa epekto ng pag-ataking ginawa ni Taekyang. Sa oras na yon, naputol ang kamay ng matandang elder, at sinabi nito sa kanya na hindi niya inasahan na siya ay mawawala ng kamay sa ganitong edad.